bilang ng mga dayuhang umaalis sa Canada. Nakakabahala. Ito'y ayon sa Institute for Canadian Citizenship. Sila ay nag-aalala sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga dayuhang umaalis sa Canada. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa ulat ng grupo at ng Conference Board of Canada, matagal nang dumarami ang bilang mula pa noong dekada 1980. Ngunit bigla itong umakyat mula 2017 hanggang 2019. Natuklasan din ng pag-aaral na marami sa mga dayuhang ito ay umaalis sa bansa 4 hanggang 7 na taon lamang matapos silang dumating. Si Mary Texon, ang Employment Programs Manager ng Langley Community Services Society, ay nagbahagi na 2 sa kanyang mga kliyente ang kasama sa mga umalis. Ang karamihan sa kanila ay hindi agad nakakapagsanib ng hanap buhay. Anya, ito ay tinatawag natin na commensurate employment. Kaya kung sila ay mga abogado sa kanilang bansa, hindi sila abogado dito. Kaya ang pangunahing issue ay ang mga dayuhang credentials. Ang pag-aaral ay napapakita na ang mga dayuhan ay hindi kontento dahil sa kahirapan ng paghahanap ng trabaho na katumbas ng kanilang kasanayan at karanasan. Ngunit idinagdag ni Texon na sa hindi bababa sa British Columbia, may mga hakbang na ginagawa upang tugunan ito, tulad ng pagpapanukala ng mas mabuting pagtanggap ng dayuhang credentials na inaasahang maging batas sa susunod na taon. Ilan sa mga dahilan kung bakit may ilang mga dayuhan ang umaalis ay hindi makayang pabahay. Sobrang taas kasi ng pabahay sa lugar na halos mas mahal pa ito sa California sa United States of America. Gayon din ang kakulangan sa mahalagang serbisyong pampubliko at kawalan ng kapasidad sa infrastruktura. Ang ilang Pilipino na nasa Canada ng 15 years o higit pa ay nagsabi na naunawa nila kung bakit pinipili ng iba na umalis ng bansang Canada. Ngunit para sa iba, sinasabi nilang pinipili nilang manatili dahil mas mabuti sa kanila ang Canada. Ika pa ni Chris Bangahon, isang dental assistant, pinili kong manatili dito para magkaroon ng mas magandang buhay dahil mahirap din bumalik at walang matagpo ang trabaho. Ika din sa ABS-CBN. Ang Canada ay naglalayong tanggapin ang 485,000 ng bagong dayuhan sa 2024. Ang gobyerno ay naghanap na itaas ito sa 500,000 bawat taon mula 2025 hanggang 2026. Ang ICC ay nagpapakatok ng alarma sa gobyerno hinggil sa kahalagahan ng papapakatino ng mga talento sa bansa upang mapalakas ang ekonomiya ng Canada. At oo nga mga kaibigan, hindi lamang libo-libo kundi halos milyon-milyon na ang nais lumabas ng Canada dahil na rin sa sobrang taas ng mga bilihin doon at ang estado ng pamumuhay ay sobrang mahal. Isaiah 54 verse 17. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Mga kaibigan, saan man tayo dako sa mundo, ang ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay at ipaglalaban tayo sa lahat ng hirap ng buhay na ating nararanasan. Kaya nga naman tayo magsumikap na laging magtiwala sa Kanya mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na napapasalamat sa inyo. Dahil kayo po Panginoon ang aming Panginoon na siyang laging nagagabay sa amin. Tulungan kami Panginoon at laging isaalang-alang na ang pinaka-importante sa lahat ay ang aming pong pananampalataya sa inyo. Sapagkat kayo po Panginoon ang magbibigay lamang sa amin ng tagumpay. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patuloy kaming kabayan ngayon at magpakailanpaman at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.